Ayun, meron tayong gagawin. Rusi Flame 150 Fi ng Rusi. 8 months pa lang daw ay wala na. Bumigay na ang kanyang pagilid dahil ng umatak. Bali, nagpalit na sila ng ilang cable, naka-apat na cable na yata. Pero wala, hindi talaga nila nabigay yung ano. Ang ginawa ko, nirelease ko na lang, tinanggal ko yung cable, tapos kinambyo ko. Wala talaga, ayaw niya umatak. So ano naging problema? Bakit 8 months pa lang parang grabe, nasira na ka. Bale, papakita ko muna kung ano yung naging sira ng motor ni boss. Bakit kagad nasira yung kanyang motor. 8 months pa lang kung tutusin. Diba dapat mga ilang taon pa yun bago siya masira ng ganun. Dahil nga yung motor natin ngayon is hindi naman ganun na quality talaga. Ayun, nasira agad. Mamaya sasabihin ko yung dalawang dahilan kung bakit madaling masira yung ating, hindi lang sa mga sa mga China model, katulad din doon sa mga branded. Ganun karaniwan nangyayari din to, kahit pa sabihin branded yung motor mo. Kung talagang ito yung nagiging problema, wala kang magagawa doon. Mamaya sasabihin ko kung ano yung dalawang dahilan kung bakit nasisira agad yung ating mga panggilid o yung ating clutch assembly ng ating mga motor. Yan mga kahusay, kung mapapansin nyo dito, tingnan nyo yung kanyang motor. Bagong bago pa yan, 8 months pa, kakukuha pa nga lang daw ng plaka nito. Ganito ang nangyari. Bali, itinakbo lang daw niya to ng Bulacan. Hindi na siya nakabalik ng maayos dito dahil yung takbo nga ng motor niya ay parang 10 o 5 na lang. Pero pinilit niyang maiuwi dito sa Cavite. Kaya nung chinek ko, wala nang ibang paraan kundi buksan talaga itong panggilid at makita natin kung anong problema. At ito nga yung tumambad sa atin dito sa Rusi Flame ni boss. Ayan, bagong bago pa yan mga kahusay. Yung langis nga nito ay napakaganda pa. Kaya nga lang, doon aking trinain, may nakuha akong mga parang mga buhangin at saka mga parang burak doon sa loob ng kanyang makina. Nakasama doon sa langis na aking drain. Sinyalis yun na nagputput talaga ng pyesa itong motor ni boss. Kaya nung ating na-check ito nga yung ating lumabas na nakita dito sa sira ng motor ni boss. Bali, ito yung ating motor. Yan mga kausay. Hindi ko pa naranasan dyan sa aking tricycle na yan. Halos magti 10 years na yan, pero ni minsan hindi ko pa napaklas yung makina yan. Maliban doon sa head dahil aking 2 beses ko na na-tune up yan. Magti 10 years na rin to sa akin tong motor na to. Yan, balik tayo dito sa motor ni Bossing ating ginagawa. At ating re-resolbahan yung problema niya. Kailangan nating pahatakin to. Tingnan nyo naman yung kanyang clutch lining mga husay. Merong parte na wala na talagang spike. Pudpud na pudpud. Talagang pudpud na. As in pudpud. Meron pa namang lining. Bali dalawa pa lang yata. Dalawa na lang yata itong nakuha ko dito na medyo okay pa. Ayan Pero dito sa likod ng isa wala na rin. Yan. Halos wasak na yung clutch lining. Kaya kahit anong gawin mong arangkada dyan o gaano makalakas yung makina, pag yan ganyan na lining niya, wala na yan. Tapos napansin ko rin dito mga kausay yung pagkakaiba ng gawa ng Rusi na to. Ang makina ng Rusi Flame at saka ng Flash ay iisa lang mga kausay. At saka dito sa kanyang, kita niya naman to, yan. Ang dami niyang binago dito. Parang meron tong kamuka. Hindi ko sasabihin yung brand. May nakalas akong ganito pero hindi ko sasabihin yung brand. Kailangan brand yun. Pero ganito din yung itsura. Dito sa clutch assembly nga lang sila nagkaiba kasi yun 5 spring dito, 4 spring lang yung ginamit. Pero yung design halos pareho lang. Walang pinagkaiba sa design. Itong pressure plate niya okay pa naman. Hindi natin papalitan yan. Ang naging problema ko dito ay yung paghahanap ng kasukat niya na clutch lining. Kasi wala akong clutch lining ng para Rusi dito. Meron ako pang Rusi kaso pang sa mga TC, mga Pantra. Katulad nga sa motor ko. At dahil nga binago na Rusi yung design ng kanilang mga makina, maghahanap muna tayo ng kaparehas na clutch lining nito. Bali yung clutch cable, ibabalik ko na yung kanyang clutch cable dati. At pwede pa naman, hindi naman siya putol. Magagamit pa natin to sa
kanyang motor. Yan mga kahusay, naayos ko na yung motor. Bali, gumamit ako doon ng 5 clutch lining ni Vega Force na pang FI. Yun kasi yung katulad ng ano niya, clutch lining niya, pang Vega Force na FI. 5 piraso kasi yung sa Vega Force 4 lang. Bali, nagdagdag pa ako ng isa. So, punta tayo doon sa bakit nasira agad. Yo, ganito. So, natanong ko si Bossing. Tinanong ko siya kung pagka ba nasa stoplight siya, hindi siya nag-neutral. Yun. Maraming gano'n na riders, mga katropa natin na riders na pagdating sa stoplight, hindi nag-neutral, nakapiga lang sa clutch lever. Yan. Isa yun sa nagiging sanhi ng pagkabudbud ka agad. Then, yung paggamit ng clutch, o kaya naman sa cambio, umarangkada ng tawag ito, primera, dapat primera ang arangkada, nagiging segunda o kaya tersera. Yun, nagiging dahilan din na mabilis ang pagkapudpud natin mga clutch lining. Tapos, viscosity ng langis. Yan ang pinaka-importante, viscosity ng langis na kailangan tugma at akma doon sa ating motor na ginagamit. Kung ito'y pang araw-araw, pang biyahe, kung bugbugan mo yung trabaho, dapat magandang langis yung ating ginagamit sa ating mga motor. Para nasa ganun naalagaan natin yung mga pyesa natin sa loob, lalo na yung clutch lining. Sila kasi yung mas bugbog dyan, yung clutch lining. Yan talaga yung nahihirapan. Siya yung humahatak lahat ng bigat, lahat ng mga pabigat nasa clutch lining yun. Then yung pangalawa naman ay driving habit. Yung halos gusto lang umarangkada ng motor, ayaw mo pang i-release. Kulang lang sabihin ng motor, release me. Hindi yung binibitiwan ka agad. Kumbaga, gigil na yung makina, pero yung release nyo, malamya, papyaw lang. Kaya, pag iit ng makina, lalo na, pudpud talaga abuti nun. So, yun na nga yung kinukwento ko dun sa may-ari ng motor. Ganun nga daw siya. Sabi ko, baguhin niya yung kanyang driving habit kasi galing siya sa scooter. Parang scooter yung kanyang motor dati, tapos sumubok siya ng mga di-cambio, di-clutch. Kaya yun, nanibago siguro yung kamay niya, akala niya preno yung clutch. Kaya yun, madali nasira. So yun lang mga kausay, sinare ko lang yung ating mga ginawa dito sa video na to. Sana may napulot kayong konting kaalaman, lalo sa mga gumagamit ng mga Rusi na motor. Taga sa muli nating pagkikita. Salamat po sa inyo lahat.